Maraming Diyos na banal, ikaw po'y pinupuri namin, pinasalamatan sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sapagkat naramdaman namin muli ang iyong pagmamahal, ang iyong pagkalinga sa amin. Bagamat hindi sapat ang aming mga inawit, Panginoon. Alam namin, O God, na inihanda mo po yung aming mga puso, mga isipan, upang sa ngayon, handa na kami makatanggap ng iyong mga salita. Makabasa ng iyong mga salita, makapag-aral ng iyong mga salita. Samahan kami, Panginoon, ng banal na Espiritu. Siya po ang maging guide namin, siya po ang maging tagapagturo namin, Panginoon. Alisin mo, Panginoon, ang lahat ng gawa ng kaaway, mga isipan namin na puno ng ibang bagay, kundi sa mga oras na ito, mapuno ito ng mga bagay na mga langit, Panginoon Diyos. Pinagtatagurin namin siya, Panginoon, ang mga gawain namin ito at yung ikaw po ang maging sentro ng aming pagpupuri sa iyo at pagpapasalamat sa umagang ito. Pag-celebrate sa umagang ito, Panginoon. Lahat po ito, amin na langit sa iyong pangalan ng Panginoon Jesus. Topic po natin ngayon, being an effective leaders. Tayong mga Christians ay inuutosan po ng Panginoon na maging sinasabihan ng Lord na maging strong, maging malakas, maging matapang. No? Deuteronomy 31:23 sabi, Deuteronomy, wala, puso? Kaunahan? Deuteronomy 31:23 Be strong and courageous, for you will bring the Israelites into the land I promise them on oath, and I myself will be with you. Alam niyo po, napakagandang basahin ng Bible. No? Kahit sabihin na natin, nabasa na natin ito ng ilang beses, subukan niyo po ulit basahin mula Genesis hanggang Revelation. I'm sure meron at meron po tayong makukuha na bagong ipapaunawa sa atin ng Panginoong Diyos. Walang sabi ng Panginoon kay Joshua na anak ni Nun, be strong and courageous. No, basta't ikaw ay maging matapang, maging malakas. Why? Nung pinapanood ko po yung movie, no, napanood ko na to yung movie sa Netflix na Exodus. Binalik ito sa Netflix yung Exodus, Gods and Kings. Marami pong mga eksena doon wala sa Bible. Siguro dahil sa mga cinematic purpose at kailangan nilang mag-isip kung paano magiging exciting at magiging maganda. So, may time po kayo, panoorin nyo po ulit. Pag napanood nyo, then basahin nyo po yung Exodus sa Bible. Maraming pumasok sa akin na mga tanong nung binasa ko yung Exodus. Unang tinanong ko, gaano karaming mga Israelites yung inilabas ni Moises sa Egypt, sa pumuno ni Moises? Pangalawang tanong na pumasok sa isip ko, gaano karaming leaders ang kakailanganin para may guide itong mga Israelites? Pangatlong tanong na pumasok sa isipan ko, gaano ka-effective itong mga leaders na ito? Ano kaya yung mga dapat merong qualities itong mga leaders ng Israelites? Numbers 1:1-3 hanggang 4. The Lord spoke to Moses in the tent of meeting in the desert of Sinai on the first day of the second month of the second year after the Israelites came out of Egypt. So pagkatapos po ng pangalawang buwan ng pagkakalabas ng mga Israelitas sa Egypt, kinuusap si Moises ng Panginoong Diyos. Sabi niya, magkaroon kayo ng census, bilangin mo lahat ng mga tribo o liki, mga pamilya. Lista mo by name, one by one. No? Ikaw at si Aaron, bilangin mo at
ilagay mo, isulat mo, ilista mo yung mga batang lalaki na mayroong edad 20 pataas na pwede nang lumaban. Pwede nang mag-serve sa army. 1 man from each tribe, each of them, the head of family is to help you. So napakadami po nito mga kapatid. Tingnan po natin, ilan kaya, sagutin natin, ilan kaya itong mga Israelita na ito. Ito po yung sa 12 libig ni Jacob. Tama yan. So balik natin, si Reuben, 46,500. Ang naging leader niya, si Elisa. Si Simeon, 59,300. Ang leader, si Seldemuel. Kay sa Lipinigan, 45,650. Ang leader ay si Eliasap. Kay Judah, pinakamadami, 74,600. Ang leader, si Nason. Sa Lipini, Isakar, 54,400. Ang leader, si Nathanael. Sa Lipini, Sebulon, 57,400. Ang leader, si Elias. Sa Lipini, Ephraim, 40,500. Ang leader, si Elisama. Sa Lipini, Manases, 32,300. Ang leader, si Gamaliel. Sa Lipini, Benjamin, 35,400. Ang leader, si Abidan. Sa Lipini, Dan, 67,700. Ang leader, si Ahiezer. Sa Lipini, Asher, 41,500. Ang leader, si Padiel. At sa Lipini, Nephtali, 53,400. At ang leader, si Ahira. At total ko na nakuha sa census, 20 pataas ang mga lalaki na pwede na mag-serve sa army, 603,550. Nasa Bible po yan, mga kapatid, sa Numbers. So, hindi kasama po sa Lipi, ang Lipi ni Levi. Kasi, itong mga Levita, sila yung pinagbilinan ng Panginoon na sila po hindi makikidigma. Sila po yung mga kasiwa sa product tipanan o sa pag-worship. Itong mga Levita po ang inutusan ng Lord. So hindi rin sinama sa pakikipagdigma. Hindi po kasama dito yung mga bata na below 20 years old, pababa, at hindi kasama dito ang mga babae. Kaya ayon sa mga Bible scholars, abot po ito ng 2 milyon na higit ang mga Israelita na umalis at napalaya under Egyptian ruler. So napakalaki po nito mga kapatid. Ang misyon ni Moises ay napakalaki ng responsibilidad na binigay ng Panginoong Diyos at sa mga leader ng mga Israelita. Ang misyon ni Moises, ilabas sa Ehipto ang mga Israel. Ang misyon ni Joshua, ipasok sa promised land ang Israel. Ang mission number 1, Moises, labanan mo ang mga Egyptians, especially ang Pharaoh, sa tulong ng Diyos para makalabas kayo sa Ehipto. So hindi sa labanan, kundi ang Lord ang gagawa. No, sa pamamagitan ng mga salot, papaalisin kayo ng mga Egyptio. Sa una, pinatigas ng Lord yung puso ng Pharaoh, pero sa susunod, yung pinakamalaking parusa, salot, yung pagkamatay ng mga panganay ng kanilang mga anak doon, dormot ang puso ng Pharaoh, pinaalis sila. Mission number 2, kay Joshua binigay, lalabanan mo ang mga napakaraming tao, ang napakaraming lahi para makapasok kayo sa promised land. Ito yung mga nakatira sa promised land, Exodus 3:7-8. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahirapan ng mga Egyptyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya bumaba ako upang sila iligtas.
ilibas sa Ehipto at ihatid sa lupang mainam, malawak, mayaman, at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y lupain ng mga Kananeo, Peteo, Amoreo, Pereseo, Higita, at Ebuseo. So, napakalaki po ng challenge kay Joshua, mga kapatid. May nagmamaari ng lupang pangako, ng lupang Kanaan. At ito po yung maganda sa mga Israelita, mga kapatid. Ilang generation po yung dumaan, sila po ay alipin for 430 years, pero meron po silang pinanghahawakang pangako ng Diyos na ibinigay sa kanila ng kanilang mga ninuno. Mula kay Abraham, mula kay Isaac, kay Jacob, kay Joseph, and so on. No, kahit alipin po silang, meron silang pinanghahawakang pangako na someday, makakalabas kami dito sa lupang pangako sa Ehipto na ito na kami po yung mga slaves. Yun ang nasa isip nila. Yun po mga ganda kapatid. Kahit sila'y alipin, hindi nawala yung kanilang pag-Bible study. Hindi nawala yung pagsasama-sama nila. No? Pag-aaral ng scripture na someday, huwag kayong mag-alala. Hindi man natin alam ang pamamaraan ng Lord. Basta ang sinabi ng Panginoon Diyos, aalisin tayo dito sa Ehipto. Yun ang pag-asang hindi nawala sa mga Israelita. So nasagot po natin gano'ng marami mga Israelite, mga kapatid, na nailagay yung mga leaders, no? I'm sure merong iba't ibang mga leaders ito. Kasi thousands of people ang pinag-uusapan natin dito. Sa isang barangay nga po natin, ilan lang tayo. Halimbawa, 3,000 lang isang barangay. Pero meron pong barangay Tanon, meron pong barangay Konsyal, meron pang mga SK, chairman, mga konsyal din. So alam natin na hindi lang itong mga leader na ito, kundi marami pang mga leader to na hindi na binanggit sa Bible. So now mga kapatid, pag-usapan natin ang mga qualities of a good leader. No? Na pwede natin i-apply sa ating mga buhay. No? Because everyone is a leader. Sabihin mo sa mga katabi mo, kapatid, ikaw ay leader. No? Leader ka sa school, leader ka sa trabaho, leader ka sa bahay, even yung mga bata, leader yan. No? Kaya pagka mga nagtataguan niya, o gusto mo ba taguan niyo? O nagluluksong pa ka, basta kung anong laro, gusto niya leader sila, kahit ang tahimik ka, ang isip niyan, gusto ko leader din ako. Leadership is not a choice. Effective leadership is. No? Kapag leadership ang pag-uusapan, mga kapatid, hindi tayo mauubusan ng mga materials. May mga nagko-conduct ng seminars, mga conferences, mga workshop, daming libro ay mababasa. Napakarami pong nating mababasa yan. And I have realized and discovered ang very powerful truth supported by theology and science. Leadership is not a choice, but effective leadership is a choice. Why? Kasi merong isang great one, merong isang Diyos na pumili sa atin. No, we do not choose ourselves to be in that field, but God did it for us. Tingnan natin yung picture na tinuha natin. So, makita nyo mga kapatid, alam nyo na, meron na kayong clue ano yan. At yung nauna yan, mga kapatid, ikaw yun. No? Millions of sin, ang daming sumusunod sa'yo. Ikaw yun. Sabihin mo sa mga kapatid mo, ikaw yung nauna, ikaw yung leader. Ang daming humahabol sa'yo, pero
tumalo sa'yo. Ikaw yung winner, no? Si Timo Million, nasagot ka pa lang ng tiyan. Sell ka pa lang, ikaw winner ka na agad, no? Leader ka na agad. Believe it or not, mga kapatid, hindi mo ginusto lumabas sa mundo, pero ginusto ng Lord na mabuhay ka. Ginusto ng Lord, inalagaan ka sa bahay bata ng nanay mo, binigyan ng permiso ng Diyos na ikaw yung mabuhay. Sa milyong sperm cell, ikaw yung nanalo, ikaw yung nagtagumpay. He made you fearfully and wonderfully. So being born is not a choice. In the same way, leadership is not a choice. Tingnan nyo mabuti yung picture, mga kapatid. Ikaw yun. Manalo ka agad. So, huwag mo sasabihin, mahina ako eh. Ganito lang ako. Hindi ako pwedeng leader. Huwag mong sasabihin na talunan ka. Nasa sisi, tinapupunan ka pa lang ng magulang mo, panalo ka na agad. O yung pinanganak ka, panalo ka. So how to effectively live? Balikan natin po yung story ng Israelites, gaano ka effective, gaano ka effective itong mga leaders na ito sa kanilang mga ginagawa. The most common problem with so many leaders is that they always find fault and tend to blame others except themselves. Tama ba, mga kapatid? Sa akin yan, tama ako dyan, no? Bato-bato sa langit ang tamaan ay magbago. No? Sapol ako dyan, kapatid. Kasi di maiwasan sa atin ito, di ba? Bawat isa sa atin, hahanapan muna natin ng mali yung ating mga kapatid, mga nasasabukan, nasa ilalim, mga relatives, mga kaibigan. Hahanapan muna natin. At hindi po natin nakita yung mali natin. Matthew 7:3-5. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, let me take the speck out on your eye, when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite. First, take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. So mga kapatid, bago po natin tingnan yung troso sa mata ng ating mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kapatid, si troso, ang ginamit na word. Gano'ng kalaki yun? Di man lang muta yung ginamit. Bago mo daw tingnan yung mga kamalian ng kapatid natin, tingnan mo natin yung ating sarili. No? Mga kapatid, lahat po tayo mayroong mga kanya-kanyang kahinaan. At lagi po natin tatandaan, lalo-lalo dito sa church natin, ang church po ay binubuo ng mga tao hindi perfecto. Kaya dapat alam natin, without the Holy Spirit, na magpapalakas at mag-unite sa atin, without the power of the Holy Spirit, magkakahiwa-hiwalay na magkakasama ng loob, magbabatuhan tayo ng buti. Kaya kapatid, lagi nating titingnan yung itinuro sa atin ng Panginoon. Lagi nating tingnan yung Lord. Sapagkat lahat tayo mayroon mga kanya-kanyang kainan. All kinds of leadership starts with self-leadership. Nag-uumpisa lagi ito sa ating mga sarili. Alam niyo po kung napakarami natin mga blind spots. Alam niyo yung mga blind spots na tinatawag? Dito po, lalo na pag
nagdadrive tayo, lahat siguro maraming nagdadrive dito, no? Diyan po maraming nadidisgrasya sa mga blind spot. At ang pinakamagandang example ng blind spot, diyan po sa may lugar, sa may Victoria's Lodge, sa paligudo. Talaga marami ng nadisgrasya dyan. Tapos ang pinaka-worst meron pang namatay po dyan. At daming na-accident, daming nadadamage. So dapat lagi po tayo mag-iinay-inay dyan, daan-daan, bubusina kung pwede, huwag mabilis mapapatakbo. No? Kasi nga, blind spot, ito po ay very destructive. Tingnan natin itong mga blind spot na ito. At anong gagawin natin? Kailangan dapat maging wise po tayo bilang mga leader. Sabi nga natin, tayong lahat ay mga leader. Kapag leader, dapat hindi weak ang karakter. No? Hindi ka dapat ma-easy ma-disappoint. Kapag may mga positions, may criticism. Okay na naman, sapul na naman ako dyan mga kapatid. Napakadali ko pong ma-disappoint sa mga positions, mga criticism. I'm sure napakaraming reklamo ng mga Israelita. Isipin nyo, milyon nito mga Israelita nito. At meron pong mga dayuhan na sumama sa kanila, sabi sa Bible, nung umalis sila sa Egypt, merong sumama mga dayuhan, ngayong mga lahi. At sabi po sa Numbers 11, 4-5, mabuti pa sa Ehipto. Ito, lumalabas na yung nung magalabas nila sa Egypt, lumabas na itong mga reklamador. Sabi nila, mabuti pa sa Ehipto. May isda, may pipino, may patuan, may bawang, may sibuyas, may bell pepper, may mga gulay. Naghihina na kami dito. No? Mabuti pa hindi mo na kami nilabas. Walang makain kundi mana. Walang makain kundi pugo. Nagmukhang pugo na kami. Yun ang sinasabi ng mga Israelita. So, fails to confront about their part in the problem. Kapag tayo po ay mahinang leader, tayo po ay nagpe-fails to confront about their part in the problem. So, napakalaki po ng problema ni Moses. Paano niya gagawin ito kung nag-iisa siya? So, delegation. Kapatid, i-delegate niya yung mga leader, may mga barangay tanod, may mga kusyan. Sa panahon natin, ganoon ginawa. Sa dami ng mga tao na to. So, kailangan maging malakas ni Moses. Puro kayo reklamo. Ginagawa niya, pinapaalala niya lagi yung provision ng Lord. Nakapatid, balikan nyo. Kung nagre-reklamo tayo, balikan natin yung mga ginawa ng Diyos sa atin. Yung provision ng Lord sa atin. Ano na yung mga narating natin? Ano na yung mga ibinigay sa atin? Kaya si Moises hindi nagsasawang paalalahanan yung mga Israelita. Binigyan, nung kayo ng uhaw, binigyan kayo ng tubig. Nung kayo naiinitan, binigyan kayo ng cloud. Nung kayo nagugutom, binigyan kayo ng mana. Binigyan kayo ng pugo. Bakit napakadali yung magreklamo? Bakit napakadali yung makalimutan yung mga ginawa ng Diyos sa buhay nyo? Pangalawa, insecurity. Kapag ikaw ay leader, kapatid, hindi dapat tayo madali mag-isip, maging insecure. No? Pag merong may mas magaling sa atin na magluto, merong mas magaling sa ating kumanta, magturo, may mas magaling sa ating maglinis, dapat natutuwa tayong mga leader, no? Hindi sila threat, no? Kundi ang dapat nasa isip natin, ang ganda. Mayroon ng mga papalit sa akin. Mayroon ng susunod sa mga yapak namin. Proverbs 3:7.
Proverbs 3:7. Sa mga kapatid, tingnan po natin yung wise. No? Kailangan yung mga maging don't consider yourself to be wise. Fear the Lord and turn away from evil. Sa mga kapatid, kailangan maging wise tayo. Wise. Kailangan hindi weak yung character. Kailangan hindi tayo madaling ma-insecure. Kailangan hindi tayo singular perspective. Ano na yung singular perspective? Lagi ako yung magaling, ako yung tama, kasi ako yung leader dito, ako yung pastor dito. Yung ego, paano pa din dapat wala din tayo nito mga to? No, ego, ma-pride. Kasi ipinakita ng ating Panginoong Jesus ang pinaka-best example ng pagiging servant. Kaya dapat doon tayo lagi mga kapatid nakapokus yung pagiging servant para sa Diyos at para sa ating mga kapatid. So tingnan natin mga kapatid, the leader's role. Ano itong mga role ng isang leaders? Number 1, set an example. Kapag sinabi natin set an example, means good example. O hindi bad example. Dapat mabuti tayong halimbawa sa ating bahay, sa ating mga kapitbahay, no, sa mga kabataan. Makinig kayo mabuti mga kabataan. May mapupulit kayo dito. Mga nanay, mga tatay. Makinig po kayo mabuti. Tayo, mga sarili natin, ang pinaka-effective way to live. No? Yung sarili natin, kailangan makita sa atin. Minsan meron tayong mga sinet na command and reasons na mahirap maintindihan. Pero kapag ginawa natin, ganun pala yun. Yung mga nakakita sa atin, ay, napakadali pala yung pala yun. Madali maunawaan kapag tayo mismo ang gumawa. Sa mga bata, minsan, hindi nila maunawaan yung mga sinasabi natin. Yung mga pinapangaral natin sa kanila. So yung pagiging servant, kapatid, kailangan makita sa atin. Yan yung ginawa ng Lord. Matthew 20:28. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. So, kung meron tao na pwedeng hindi mag-pray, kapatid, alam nyo, kung sino? Ang Panginoong Jesus. Kasi anak siya ng Diyos, no? Nasa kanya lahat ng katangian para hindi mag-pray. Pero pinakita ng Lord ang power ng prayer. So nakita ng mga disciple yung mga miracles. Nakita ng mga disciple. Bumuhay ng patay, yung tubig, ginawang wine, lumakad sa tubig ang Lord, tapos nauutosan yung mga nature. Pero ano ang ganda ng sinabi ng mga disciples sa kanila, sa Panginoon? Lord, teach us to pray. Yun ang sinabi ng mga disipulo. Lord, teach us to pray. Hindi sinabi, Lord, teach us to do miracles. Kundi, Lord, teach us to pray. No? Because alam nila na ang power ay nasa prayer. Na ang kanilang lakas ay magmumula sa pakipag-usap sa Diyos. Kaya sa bahay natin mga kapatid, ipakita natin sa mga anak natin, sa mga nasasakupan natin, yung power ng prayer. Bago kumain, dapat walang cellphone na hawak. No? Bago kumain, dapat nagpe-pray. Kahit na mahina, kahit sa loob lang, umikit, maging humble. No? Ipakita yung pagiging humble sa mga bata. Para yung mga bata maging humble din. Ipakita na pagiging matulungin, maging matawain.
natin ipakita na madaling magpatawad, no? Kung ano yung pinapakita natin sa mga bata, i-expect nyo na gano'n din sila. So kung pinapakita natin na tayo nagsasyat-syat, na tayo ay madaling maayakag ng mga barkada natin, so pwede naman pala. So expect nyo yung mga anak natin, gano'n din. So dapat ipakita natin yung mabuting halimbawa mga kapatid sa kanila. At isa sa pinakamagandang role ng isang leader, spot the gifting. Spot the gifting. Mga kapatid, hindi stop the gifting. Sa bahay, tingnan niyo yung mga anak nyo. Tingnan niyo mabuti yung mga anak nyo. Aba, magaling magliligpit ng kaldero itong si Munso. Siya na ang iasayin ko sa pagliligpit ng mga kaldero at kawali. No? Magaling sa espada yung tao na yun, hindi lang magsasiba. Sa pangangabayo, siguro yung ginagawa ni Moises at ng mga leaders, tinitrain mabuti. Kukunin ko yan. Aba, magaling magbalot ng lumpia ito. Walang butas. Madaling magtanggal ng mga ng balat ng lumpia. So nakikita mo, someday magkakaroon ng pabrika ng lumpia. Tinitingnan nyo mga kapatid, no? Magaling na tagaligpit, magaling na si panganay, magbigay ng allowance. Ito yung siguro yung gift nito, no? So, pag pepper mo lari yan, habang natutulog, ililigens mo. Para yung hindi maputol, yung allowance. So, discover the hidden treasure na nakatago sa family, na nakatago sa church. Merong kanya-kanyang talent, may kanya-kanyang abilities, may kanya-kanyang skills, and boldly tell them. Now, boldly tell them, mga kapatid. Huwag kayong mayang sabihan sila. No? Kaya, yung mga talent, dapat hindi tinatago yan, ginagamit yan. With the permission ni Aaron at ni Jonas. No? Balik natin yung mga kamataan sa tugtog sa call to worship. Kasi nag-iinayaw ko sa talent tsaka sa banding nila. Si Kuyentoy, si Hannah, si Doc, si Lynn, si Hazel, si DJ, si Lance, si Arian, si Eunice, mga kung sino-sino pa, ang dami nyo. At ang pangalan na isip kong gagamitin nila ay true. Alam niyo yung sabihin na true? Ang true ay Christian, di ba nilagay? Ready, equipped, willing. Christian, ready, equipped, willing. So pag napasama kayo sa true, dapat kayo ay ready, dapat kayo ay equipped, dapat kayo ay willing. Hindi ko mailagay yung available dapat isama natin yung available So, siguro pag ready ka na, available din dapat. So kapag hahanapin nyo yung banda na yan, o nasaan yung crew? Diba? Maganda. Tawag yun. Nasaan yung crew? Kasi mga servant tayo mga kapatid. Lagi nating iisipin na mag-serve sa Lord. No? Dapat ibibigay natin yung best natin. No? Alam niyo, yung pinakamagagaling, yung nagtatagpo-tagpo sa pagsaserve sa hari. Hindi pwedeng, eto ka lang. No? Yung mga best of the best ang nagtatagpo-tagpo sa pagsaserve sa hari. Pinakamagaling magluto, pinakamagaling sumayaw, pinakamagaling kumanta. Kaya tayo, nagsaserve tayo sa Lord of Lords, King of Kings. Kaya ibibigay natin yung best natin. Sabihin natin, Lord, eto yung best ko. Mauunawaan tayo ng Lord. Pangatlo, guide the gifted. Ito yung mga role ng leaders.
guide the gifted. James 1:17. Every good and perfect gift is from God. No? Kapag nakita po natin yung gifted, i-guide po natin sila. Kasi lahat mayroong part at may impact sa ministry ng Lord. 1 Corinthians 12:14-26. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi. Bahagi naman. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Puro mata lamang ang buong katawan. Kung puro mata lamang ang katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tainga lang ang buong katawan, paano ito makakaway? Subalit, iniligay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi pare-pareho, hindi yan maituturing na katawan. Ngunit ang totoo ay marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Hindi naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Hindi ng ulo sa mga mata, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahagi parang mahina, ang siya pa kailangan. O, tingnan nito, ang ganda rin ito, 22. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahina, ang siya pa kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala natin hindi gaano papuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi bigas na maganda, ang siya nating higit na pinapahalagahan. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Ngunit nang iniayos ng Diyos ang katawan, binigyan niya ng higit ng karangalan ang mga bahaging hindi gaano marangal upang hindi magkaroon ng pagkakabahay-bahagi. Sa halip ay magmamalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. Take note mga kapatid, magmamalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinararamdaman ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Sino sa inyo mayroong pinakamagandang mata? Pasa kamay. Nandito daw. Kaya mo mamaya. Ayun sa likod, meron din. Try nyo kunin yung pinakamagandang mata nyo. Lagay nyo sa lamesa. Ay wala siya. Masasabi nyo pa ba siyang maganda? Hindi na, no? Ang pangin natin na. Ganda ng binasa natin mga kapatid. Yung maganda na napakaganda, yung mata na napakaganda, pag niligay, iniwalay sa lamesa, hindi na nakalagay sa body, napaka-paritingnan. Nakaliri na siyang tingnan, wala na siyang purpose. Isipin nyo mga kapatid, meron ding mga part ng katawan na hindi ipinakita pero pinoprotektahan. Isipin nyo kapatid, nakaluwa yung utak nyo. Walang bone, no? Nakakatakot. Nakikita yung mga taybalunan mo dito, sitro, tsaka yung mga bituka. Kung sabihin, mas mahalaga yung bawat isa. Lahat pero part. Yung mga nakatago, na iniisip natin walang part, pero yun po napakahalaga sa bawat katawan ng isang tao. So kung sasabihin na, tago-ulam ako, wala akong part doon. Kung mong isipin na, lagi lang naman akong papalakpak. O isipin nyo, lahat nandito sa unahan. Hindi wala nang papalakpak dyan. Hindi na magiging enthusiastic yung mga tumutugtog dito. Kasi kumukuha rin sila ng lakas eh. Kumukuha ang mga leaders ng lakas eh. So kung sasabihin, kapatid,
Alisin mo yung isip na yun sapagkat napakalaki ng part ng bawat isa sa atin. Parte ka ng body of Christ. Pangapat, activate the passive. Activate the passive, no? Ignite the passion. Ignite the passion. Desire must be translated into passion. Unless we activate the desire, it will remain passive. No? Meron po talagang passive. Ibig sabihin na talagang passive. Tanggap na lang ng tanggap. Napakagaling po. Meron tao napakagaling magsalita. Pero hindi naman niya ginagamit. No? Maraming tao merong desire, pero walang passion. Iba yung may passion, kapatid. May desire ka mag-drive, pero wala kang mga passion. May desire ka magluto, wala kang mga passion. May desire kang mag-aral, may desire kang mag-serve, may desire kang magtumulong sa mahirap, pero walang passion. It will remain passive, kapatid. Iba kapag mayroon ka ng passion. An activate desire is called passion. No? Parang ganito, kapatid, meron kang desire magbayad ng utang, pero kung wala kang passion, mananatiling desire po yun. Pag may passion ka, gagawa ka ng paraan para mabayaran yung mga pinagkakautangan. No? May desire ka mag-aaral, pero wala kang passion, kung desire ka lang po yun. Hindi po magiging action. May desire kang magmahal, pero kung wala kang passion, baka hanggang tingin ka na lang. No? Kaya kapag naunahan ka, sasabihin mo, sayang. Parang mayroon din naman para sa akin yun. Pag nagkakatitigan kami ng mga mata, parang naman may gusto niya sa akin. Kaya na, ang desire ka na ako. Hindi ka nag-act. No? Hindi ka gumawa. So, sayang. Ikaw pala yung kalooban ni Lord. Ikaw pala yung ibinibigay ni Lord. Kaya, pag nagkasawa ka ng iba, Lord! Bakit hindi yung binigay mo sa akin? Sabi ni Lord, pakialam ko sa'yo. Ikaw pumili yan, hindi naman ako eh. So kapatid, sinasabi natin dito, kailangan may passion tayo sa lahat ng bagay. Sa mga leaders, sa bahay, sa mga anak natin, i-activate natin yung passion. Lima, motivate the discouraged. Motivation, diba, is empowerment of the weak. Appreciation of the gifting, affirmation of the potentials, and commendation of accomplishments. Ang ganda ng pagkakasabi dito, mga kapatid, motivation is empowerment of the weak, appreciation of the gifting, affirmation of the potentials, and commendation of accomplishments. Sabi po natin, tayong lahat mga leader, so dapat marunong tayong mag-motivate. No? Alam nyo, nakakaboost ng moral itong mga motivation. Kapag marunong tayong mag-motivate, kahit saan, sa nasasubukan natin, sa mga, may business tayo, marunong tayong mag-motivate. Meron tayong sa school, minomotivate natin yung mga ating mga kaibigan, sa bahay, mga anak natin, mga tatay natin, mga magulang. Minomotivate natin. Napakaganda po nito. Halimbawa si sister, magaling magsahin. So, imomotivate mo palalo yung sis, ang galing mo magsahin. Parang 3 in 1. Malata, sunog, hilaw.
Meron ka ng sinay, meron ka pang pachita. Believe me mga kapatid, if you are a Christian, kung anak ka ng Diyos, darating at darating ang panahon na madi-discourage tayo. Madi-disappoint tayo. Yung mga anak mo madi-discourage, mga relatives natin madi-discourage, mga kaibigan natin. So dapat marunong tayo mag-motivate. Maganda kung minsan yung may reward. Huwag naman palagi, basta maganda yung may reward. Huwag niyo po silang bibigyan ng mga pressure sa mga anak, mga nanay. Sasabihin sa anak ko, anak, tip honor mo na ngayon. Siguro kaya mo ng mag-first sa susunod na grading. Huwag naman gano'n. Ayaw mo lang sila mag-enjoy. Alam niyo, minsan mahirap yung palagi may kompetensya. Yung laging, kasi pag may kompetensya, kapag gusto mo mawasan palagi, parang ang tingin mo sa mga kaklase mo, tinuturuan natin yung mga anak natin, maging kakompetensya. Kalaban mo to, pero maganda yung hindi ka-compete ng compete. Nagkakalamat po yan sa relasyon. Kaibigan mo, kukompetensyahan mo, no? Lahat gagawin mo para maumasan. So kung may ginawang maganda, appreciate. I-affirm, affirmation, comment, mga accomplishment. Hebrews 10:24-25. And let us consider each other carefully for the purpose of sparking love and good deeds. Don't stop meeting together with other believers, which some people have gotten into the habit of doing. Instead, encourage each other, especially as you see the day drawing near. So kapatid, kung meron mga kapatid na meron tayong kapatiran, binisita mo na hindi na umaaten, huwag yung tatakutin, huwag niyong pagagalitan, kundi ang sabi, i-encourage, i-motivate, no? Encourage mo na sumimba, na makasama ng mga kapatiran, kasi tayo din po ang magkakaroon ng benepisyo. Tayo din po ang gagang ng buhay, no? Kung tayo po ay sama-samang babalik, sasamba sa Panginoon, kakanta sa Panginoon, mag-pray sa Panginoon, mag-aaral ng salita ng Diyos. Subukan nyo kapatid. Ako gusto subukan na lumayo sa Lord. Subukan nyo lang. Pero huwag nyo subukan talaga. At ito po alam ko ay naranasan na natin lahat. Na kapag tayo ay nalayo sa Lord, ito ang umpisa na tayo'y mamili. So huwag natin sasanayan na hindi po tayo sumisimba. Huwag po natin sasanayan na hindi tayo nag-worship sa Lord. No, naka-absent ka, tingnan nyo, pag naka-absent ka, parang may kulang sa akin. Parang ang hina-hina ko. Kasi doon tayo kumukuha ng bagong lakas sa pagsasama-sama natin sa pag-worship sa Lord. At pang-anim, unite the team, unite the family, unite the church. The ability to, siguro ko rin naman nailagay, tapos hindi nailagay na so. The ability to build unity, is the greatest leadership strategy. Convert weakness into strengths. Victories are not won by competition, but by collaboration. Kung may nagkakagalit-galit sa pamilya, kapatid, sa church, sa team, dapat tayo yung nagtutulay. Dapat tayo yung peacemaker. No? Hindi tayo yung nagagatong, hindi tayo naglalagay ng fuel, kundi tayo yung umaawat sa apoy na umiinit. No? Dapat walang kampihan.
Naalala ko yung nag-away na mag-asawa. Sabi nung lalaki, o sige, mag-iwalay na tayo. Iwalay na tayo. Nag-away sila eh. Sabi nung babae, o sige, pumili ka na ng mga anak na gusto mo. Pinapipili, dami nilang anak eh, mga 8. Sabi ng lalaki, o sige, akin lahat ng maganda at pogi. Sabi ng nanay, pipili mo yung hindi pa sa'yo. Bira. So kapatid, dapat sa ating church, sa ating pamilya, na tayo lagi magtulad. Hindi mawawala. O lalo na kay Moises, alam nyo, yung panahon na yun, mga Israelita, ang daming nag-aaway-away. Kaya pati biyera niya. Kinuha niya na para maging tagapayo, sa kinuha niya, pati biyera niya, para tumulong sa mga gawain. Mga kapatid, tinuro sa atin ng Lord na maging peacemaker. Wala sa atin dapat yung word na magkakagalit-galit, word na mas pahala na siya, yung word na pabayaan mo siya, kundi lagi mong pupuntahan, lagi mong kakausapin. Napakadali na ngayon ng mga technology para ma-abot siya. Pang-pito, panghuli mga kapatid, pass the baton. No? Sa track and field, kapatid, hindi nagmamatter kung ikaw yung pinakamabilis na tumakbo. No? Useless yan, lalo na sa mga relay, useless yan kung hindi mo may papasa yung baton sa iyong kakampi, sa iyong katim. No? Ganon din po sa leadership. Ang goal is to properly, carefully passing the baton. No? The leader's ultimate goal is to be replaced by someone. Only insecure leaders don't want to be replaced. Kaya si Paul meron Timothy. Si Paul hindi magiging magaling kung wala si Barnabas. So ang Lord, merong mga disipulo. Sabi ng Lord, ito, nagawa ko na lahat. Naipakita ko na sa inyo lahat. Naituro ko na sa inyo lahat. So dapat, kayo naman. Sabi ni Paul kay Timothy, 2 Timothy 2:2, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, and trust to reliable people who will also be qualified to teach others. So tayo yung magpapasa ng baton. Bawat isa sa atin magpapasa ng baton. Sa pamilya, ipapasa natin yung baton sa ating mga anak. O anak, ito na yung magmamana ng napakalag nating mansyon. So kaya ko ginagawa to, kaya ako nag-iipit sa'yo itong aking mga kalukaan, itong aking mga kahayupan, no? Ay ipapasa ko sa'yo. Daming mga hayop na alaga. So ipapasa ko sa'yo. So kapatid, yung mga leaders dapat hindi natatakot na mayroong susunod, na mayroong pagpapasahan. 25 years old pa lang nagpapastor na 75, 80 years old na hindi pa pinapasa-pasa yung baton. Uugod-ugod na. Mga kapatid, ayaw nyo ay tumayo. Ayaw ko ay kasama-kasama. So dapat kapatid,
passing the baton properly is one of the greatest goals of every leader. No? At ang sabi nga ni Tim Mullins, a transition will be one of the greatest tests of your leadership. But it will also serve as one of the greatest rewards and testimonies of your legacy. Di ba na maganda? Someday mawawala kami. Someday mawawala si nanay, mawawala si tatay. So kayo yung mag-aawak ng business, kayo mag-aawak ng bahay, ng mga lupa, ng mga sasakyan, mga kusalupa ng tatay nyo. Kayo yung mag-aawak niyan, mga kapatid. So pinapakita ng mga magulang, tinuturuan yung mga anak kung paano maging kalugod-lugod sa Diyos. Yung business mo, kapatid, hindi forever. So dapat huwag kang matakot kung may nagtatanong sa'yo, paano ba yan? Huwag kang matatakot kung may gagaya sa'yo. At ikaw naman ay magpapalit ng business. Sa iyong workplace, not forever yung position mo. So huwag matakot kapag may nagtatanong sa'yo kung ano yung ginagawa mo sa mga ministry, not forever, ikaw yung leader. Not forever, walang forever, kapatid. Sa school, sa mga teachers, sa mga magulang, sa pastor, train someone. Kaya ako mga kapatid, anytime pwede na akong mag-pass the baton. Papas ko kayo kay Aaron, papas ko kayo kay Rick, at kami naman ni Kuya Robby, magiging guest na naman dito. Maghahanap kami ng mga ibang makakatayo ng church. Dahil yung mga gusto na Lord, wala. Pass the baton. Ang leader hindi takot mag-pass ng baton. Kaya yung mga anak na dito, huwag niyong mapasamain palagi na kayo po ay laging pinapagalitan, sinesermonan ng magulang. Kasi someday, mawawala sila, mawawala kayo. Ang gusto namin, pag-alis namin sa mundo, kayo natira, magiging maayos kayo. Magiging maganda yung buhay nyo. No? So, why do we have to pass baton? This is to sustain godly and visionary leadership. The leader's exit must be for the benefit of the people he or she is serving. No? At ito po yung sabi ng greatest leader of all time in human history, ang ating Panginoong Jesus. John 16:17. John 16:17. Therefore, some of his disciples said to one another, "What is this he tells us? A little while, and you will not see me. Again, a little while, and you will see me. And because I am going to Father." So, nagbibili ng Panginoon. Konting panahon na lang, makikita nyo, o at konting panahon, hindi nyo na ako makikita. Sapagat siya ay pupunta na sa Panginoon Ama, sa Diyos Ama. So, pinili ng Lord, yung mga gagawin nyo, puntahan nyo yung mga kaibigan nyo, puntahan nyo yung mga relatives nyo, puntahan nyo yung mga kakilala nyo, puntahan nyo yung mga nakakasalunguhan nyo malagi, ipamalita nyo ang good news. Ipamalita nyo yung natutunan nyo sa akin, ipamalita nyo na mayroong isang tagapagligtas. Walang iba ang ating Panginoong Jesus. Na siya po ay aalis dito sa lupa upang ipaganda tayo ng matitirhan doon sa langit.
Last mga kapatid, an effective leaders must connected to its greatest source. And our greatest source is Jesus. Without Jesus, we are nothing. No? The greatest impact you can make for Jesus is to connect to Jesus. No? Connect people to Jesus. No? Yan po ang magbibigay ng impact sa atin, mga kapatid. And the opposite, the greatest failure, mga kapatid, when you use God's gift to accomplish for your selfish reason. Alam po kapatid, kung marami tayo mga abilidad, talent, skills, kaya ako'y nagpapasalamat sa Lord na yung mga talent nyo, yung mga gift nyo, ginagamit nyo sa pagpupuri, pagsaserve sa Lord. Mga kapatid, leader po tayong lahat sa ayaw at sa gusto mo. Every one of us is a leader. Sabi ng Apostol Pablo, imitate me as imitate Christ. Gayahin niyo ko dahil inayaw ko ang Panginoon Jesus. And let us always focus our mind and our heart, mga kapatid, only to Jesus. Connection sa ating Panginoon and focus sa ating Panginoon Jesus. Yun lamang siyang magiging dahilan, tanging paraan para tayo maging masaya, maging maayos sa buhay, maging kapaki-pakinabang ang ating buhay dito sa mundo. Tayo may manalangin, mga kapatid. Maraming Diyos, kawalan, ito po yung pinupuri namin, pinasalamatan sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. Salamat po sa pangalan ng iyong mga salita. Bawat Panginoon sa mga pagkukulang namin sa iyo. Alam namin, O God, binigyan mo kami ng talent, binigyan mo kami ng skills, binigyan mo kami ng gift, upang gamitin namin sa ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan. Kaya Panginoon, sa pamamagitan ng mga salita mo aming natunghayan, pagbaguhin mo po, Panginoon, ang aming mga puso at isipan. Gawin mo pong masudurin, Panginoon, sa iyong kalooban. Ikaw, Panginoong Diyos, ang umawak sa mga puso namin matitigas. Alambutin mo po ito, Panginoon. Gumawa ang banal na Espiritu, Panginoon, sa aming mga buhay. Tulungan mo po kaming maging masunurin sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kaming magawa namin ang mga pinagagawa mo sa amin. Alam namin, Panginoon, mayroon kaming mga nasasakupan. Mayroong mga nakatingin sa amin. Katulungan mo po kami maging mabuting halimbawa, Panginoon, sa aming mga kaibigan, sa aming mga relatives, sa aming mga kapatid, sa aming mga magulang, sa aming mga anak. Salamat po ng maraming Panginoon. Lagi mo po kami patayan, Panginoon Diyos. Kalingahin mo po kami, Panginoon, kaawaan mo po kami. Sapagkat wala kaming magagawa kundi sa pamamagitan. Salamat po ng